Good day mga kahabi! Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat. And by the way, this is Weng of RGO Mini Coop at iba pa. And for today's video mga kahabi is ito nga, ang saya-saya ko, mga siguro it's 6 o'clock in the morning kasi nga excited ako mag-vlog kasi nga naalala nyo guys, nung nakaraan meron tayong bagong alaga na binigay sa atin Sir Boyd na isang BTW na long leg. And ito na nga guys, meron na naman tayong bagong mga alagang mga chabo pair. Kaso nga lang, pair nga sila, kaso magkapatid, hindi sila pwedeng ipagpares. Kaya I'm so glad and happy kasi matagal ko na itong gustong magkaroon. Kasi yung chabong to is nakilala ko yung may-ari through social media lang din dito sa Facebook. And then sabi ko sa kanya kasi yung na-acquire na yung alaga niya is na-acquire niya from Zambales kung hindi ako nagkakamali, malayo. And then mahal pa talaga yung bili niya, and then pinaship pa through Cebu Pack. Nakaraan kasi siguro matagal-tagal ko na siyang nakachat. Sabi ko ganito ganyan, baka naman soon kung magkaano ka na, magkasisiw. And then nakalimutan ko na yung lahat mga chat namin kasi nga di ko naman alam na may mga palabas na siya. Actually pang second clutch na niya ito na palabas ng mga chabo. Nagulat na lang ako kasi nga pinost niya na for out. Ang dahilan ng for out niya is dahil nga yung area niya is apartment. Siyempre apartment, tabi-tabi yung bahay, and then rental pa talaga, and then bawal din talaga ang may mga hayop, which is pabor sa atin kasi nga isa tayo sa mga nakabili ng kanyang mga alaga. And nung pinost niya, takita ko agad minessage ko talaga siya agad mga kahabi para ganito ganyan, gusto kong magkaroon kasi nakita ko kasi yung mga alaga niya nung pinakita niya before pa, nung hindi pa ito nung wala pa itong mga palabas, kumbaga yung pair pa lang mismo. Nakita ko ang ganda ng kanyang mga alaga. And pasok din sa standard ng pagtsachabo if ever i-judge yung mga chabo. Ayan, kaya I'm so happy kasi nga nabenta niya lang sa akin ng dito yung friendly price lang. Ayan, hindi ko nasasabihin kung magkano, but I'm so happy kasi mura lang yung nakuha ko. Actually, 3 yun Kaso nga lang, is 2 lang yung kinuha natin. And I'm so happy kasi nga, hindi na tayo maging, meron na tayong pang upgrade ng ating mga chabo dito sa Mini Coop. Ngayon pa talaga na yung ating mga chabo is hindi na fruitful. Fruitful. Ang tawag nito yung wala na yung mga original breeder ko ng mga hen, mga patay na. And yung mga natira naman is medyo may problema na ayaw maglimlim, yung isa naman kinakain yung itlog. So ang yun yung one reason kaya inacquire ko yung isa niyang hen. Kumbaga basal pa, puro pasla basal. Actually mga 3.5 months na yung mga alaga na nabili natin. And lugon din yung kakarel kasi nga okay lang yun, medyo pangit pa yung itsura niya kasi ang alugon nga yun yung first nasimula para gumanda yung kanyang mga balahibo. And matutunghayan natin yan pag malaki na siya kasi nga ang ganda, nakatulbuklak talaga yung kanyang buntot, ganyan tulbuklak, tapos yung balahibo niya medyo mayabong, kumbaga mahahaba, nakatulbuklak tapos mahahaba compare dun sa akin na yung alpha male natin na breeder is matanda na, dati mahaba, pero hindi ganun kahaba talaga, yung typical lang. But this time mapakita ko sa inyo yung chabong yun na na-acquire natin from one of our friends from pagtsachabo. And may sinabi din siya sa akin na sa susunod bibigyan daw niya ako ng mas maganda pang palahin niya para ma-breed ko daw dun sa akin, para if nakapag-breed na ako at nakapalabas din ako na medyo mas maganda para iwas din in-breeding sa kanya, is bibigyan ko rin siya. Kaya stay tuned mga kahabi!
And of course mga kahabi, ito na nga yung ating na-purchase sa ating kaibigan na nag-aalaga din ng Chabo. And of course, ang ganda-ganda, diba mga kahabi, puro short leg. And isa pa, kung pagbabasihan ng standard judging sa Chabo na show, medyo pasok naman kahit papano, especially yung mga paa nila is low short leg and then yellow leg. And 12 o'clock yung mga buntot. At the same time, ang gagawin lang natin dito is grooming kasi nga nasa 3.5 months pa lang tong ating mga alaga. And syempre, gaya ng ginagawa natin pag may mga bago tayong mga alaga. And of course, syempre, pinupurga natin and then pinapaliguan and kina-quarantine for 1 week para iwas na rin sa mga sakit na dala nila if ever kung meron man. And ang kagandahan nito is very fresh pa sila kasi mga bata pa. And gagamitin natin tong breeder pag nasa mga 8 to 1 year old na sila. 8 months or 1 year old na mga kahabi para mas matured na sila and magagamit na natin sila soon. Siguro mga next year, siguro magagamit na natin ito sila mga kahabi. And of course, magkapatid po yan, hindi po natin pwedeng i-inbreed. Gagamit tayo ng ibang mga tawag nito, yung hindi sa kanila related. And of course, meron naman tayong available ng mga manok na pwede natin gamitin para sa kanila. Para iwas na rin inbreeding kasi nga magkapatid. May tendency kasi pag ganun, kapatid sa magkapatid, nagkakaroon ng mga sakit. Maaaring physically may mga damages or inborn pag pinanganak, or maybe maaari rin magkaroon sila ng mga sakit-sakit agad-agad at early age. And maraming salamat talaga kay Sir Atoy Birog na nakapag-purchase tayo ng kanyang mga alaga na galing Sambales na pinurchase din niya doon. And so grateful kasi nga yung mga alaga niya is napakaganda. And magagamit natin to soon in breeding, especially sa aking mga alaga ngayon na medyo tagilid na yung ating breeding. Kasi nga napakatagal na kasi na wala tayong mga bagong acquire ng mga alaga para mas maging maganda yung ating breeding. And ito na nga ang pagkakataon, kaya I'm so glad and thankful kay Sir Atoy. Salamat talaga sa alaga mo. Hello guys, madagdag ko lang kape nga pala sa umaga. O di ba ang ganda ng araw, masilaw. But anyway, madagdag ko rin mga kahabi na aside dun sa na-acquire natin na mga bagong Chabo is share ko din sa inyo na yung sirama, yung pena sirami is may actually matagal na, may mga itlog na naman siya, actually pang 3rd weeks na niya ngayon. For sure mga siguro bukas mamimisa na yun, kaya I'm so happy kasi nga meron na naman tayong aabangan sa ating mini coop na mga sisiyo na maliliit. Pero wag muna nating asahan yung sa Chabo kasi nga yun nga wala talaga. Ang asahan ko ngayon is yung ating sirama, and sa kutsi naman at saka sa silky wala din. Yung silky natin walang pares yung kutsi naman natin is maliit pa yung babae, the rest puro mga kak na. But today is makikita natin kung malay natin baka meron nang namisa doon kasi meron siyang mga itlog, if I'm not mistaken. Hindi ko na nabilang kasi mga siguro 5, pero hindi naman 100% na mapipisa yun lahat. But I'm so glad and thankful kasi meron na naman tayong aabangan at may maidagdag sa ating mini coop. Kaya pakikita ko sa inyo mga kahabi kung ilang yung mga itlog at saka malay natin baka may nampisa na. Ito na sila guys, yung ating mga sirama. Actually mag-ama yan. Ito yung first clutch nila. Actually 3 to binigay ko yung 2 sa isa sa mga natin, yung partner ng kapatid ko, yung 2 pares yun, pero hindi yun siya pwedeng ipagpares yung magkapatid, baka siya na maghahanap ng pampares doon sa 2. Ito yung first clutch natin, yung anak.
Nag-iisa na lang yan. O, diba? Ang ganda niya. May ano lang, may sugat sa ulo. Kasi nga, inaway yan ng inahing native. Kasi may mga sisiyo. Ayan siya. And of course, ito yung ama. Diba? Katandaan, medyo may katandaan na din. Kasi nga, haba na ng tahid. Diba? Ang ganda. Ayan sila. Ayan. Mag-ama. Hindi naman nag-aaway yan sa isang kulungan. Kahit hiniwalay ko yung anak nila sa ibang kulungan, kahit mga ilang buwan pa, binalik ko, ganun pa rin, hindi nag-aaway pa din. Ayan siya mga kahabi. Diba? Ayan. Hopefully sana merong umpisa na. Ang hirap naman kasi niya, kasi malalim yung pugaran niya. And tingnan lang natin baka meron. Hirap mga kahabi, pero so far ngayon wag muna nating galawin baka kasi masira yung circulation ng init. Kasi nga mga kahabi, pang 3rd week na, baka maano pa, mapurnada ba yung paglilimlim niya pag binabantayan talaga yan ng todo pag ganyan. 3 weeks na kasi, dapat natakotin ako baka yung iba dyan yung siguro bukas or sa makalawa is mamimisa na yan. Sasabihan ko na lang yung kuya ko na ilipat siya. Pwede naman sisiyo na. Kaya stay tuned mga kahabi. At ayan na nga mga kahabi. Sana'y nakapulutan nyo ng aral at kasiyahan yung ating mini vlog this morning. And shout out nga pala kay Atoy Birog ng na nagmamay-ari ng ating nabiling nabili nating pear and chabok na galing sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Lods, kasi nga I'm so happy na nagkaroon din ako ng mga alaga mo galing Sambales, if I'm not mistaken. Sambales ba yun? But anyway, thank you nga talaga Sir Atoy, kasi nga napakaganda nga talaga ng alaga mo ever since nung nakita ko talaga yun nung na-acquire mo dun sa lugar na yun. So I'm so glad and thankful kasi nga I'm so happy kasi presyong kaibigan yung binigay mo. Kaya shout out sa iyo and maraming salamat. And of course sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta ever since 2020 nung nag-start kasi yung mag-vlog. Until now, I'm so glad and thankful pa din. At sa mga baguhan at sa mga bagong nag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, maraming salamat talaga sa inyong lahat kasi hindi naman magpapatuloy yung ating mini vlog kung walang suporta galing sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. And sana hanggang magpatuloy yung ating YouTube channel, sana andyan pa rin kayo to support me in my means of means of enjoyment, kumbaga mga kahabi. And sa mga baguhan pa lang na gustong matuto, and I'm not hindi ko naman sinasabi na datihan na akong nag-breed. Syempre, for me, I'm just only baguhan pa rin naman kasi always naman tayong natututo and nakaka-encounter ng mga bagong mga bagay-bagay para matuto tayo sa pag-aalaga ng mga bagay na gusto nating gawin sa buhay. Kaya maraming salamat. And don't forget sa mga baguhan, guys, to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga bago at sa mga dati ko pang mga vlog. Kaya stay tuned mga kahabi and maraming salamat. At lagi nating tatandaan mga kahabi na walang magiging isang kahig o isang tuka kung ikaw ay matyaga. Always po mga kahabi, meron pong nilaga. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.